sa pagpapatuloy natin. Natatanda po natin, sinimulan natin noong nakaraang linggo, ang kahalagahan ng pananalangin. Lalo na yung tinalakay natin, Luke chapter 11 verse number 1, sabi doon, siya'y nanalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. At nabanggit natin kung natatandaan nyo, isa sa pinakamagandang halimbawa na binigay ng Panginoon, yung kanyang buhay ng pananalangin. Dahil doon niya pinakita gaano kahalaga para sa kanya yung kanyang relasyon sa kanyang ama at hindi niya ito pagpapalit sa kahit ano paman. At tayo rin, lalo natin dapat makita gaano kahalaga at kaseryoso yung pananalangin. Di ba kasi kadalasan, ang pananalangin sa atin, hindi ganoon kahalaga na hinahanap-hanap natin. In fact, kapag tayo may panahon, pwede tayo manalangin, pero sa buong araw, marami tayong ibang pwedeng gawin eh. Hindi ko sinasabing buong araw dapat gamitin natin sa pananalangin, pero mahalaga nilalagay ito ng Diyos sa puso natin. At sa simpleng pagbibigay natin ng kahulugan, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At siya naman nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, maganda yon yung palitan ng, di ba, ibinibigay natin sa kanya ating papuri, pasasalamat, at anumang kahilingan. Kaya, yung mga alagad, hindi nila mapigilan yung sarili nila pagkatapos makita ang Panginoon at sinabi nila, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Sana yun din ang kahilingan natin. Kasi hindi pa naman tayo napakagaling na manalangin. Kailangan tayong turuan ng Panginoon. At sabi natin last time, kailangan ang pananalangin ay ayon sa pagkilos at kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Tandaan yung talata natin, Ephesians chapter 6, verse number 18, Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ang pananalangin ay ayon sa Espiritu at dapat daw gawin sa lahat ng panahon, iba't ibang paraan sa bawat panalangin at pagsamo. Ito rin daw ay nangangailangan ng pagtsatsaga at pagsusumamo. Hindi siya madali. At dahil nga bahagi ng ating pagiging tao, tinatamad tayong manalangin. Kaya mga alagad, inantok sila sa panahong ang Panginoon ay nabibigatan. Hindi nila kayang manalangin ng 1 oras man lang. At tandaan nyo, kahit naman sino sa atin, hindi natin kakayanin ang 1 oras sa pananalangin kung hindi tayo nagsimula sa 5 minuto. Hanggang later, magiging 10 minuto. Hanggang later, hindi natin napapansin, 15 minuto, hanggang 20, 30, hanggang umabot ng 1 hour. Yun yung bagay na hindi mo na sinusukat dahil gustong-gusto mong manalangin. Pero hindi darating yun hanggat di tayo nagsisimula yung totoong pananalangin. So yung una, tinalakay natin, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Sa ating pag-aaral ngayon, pinamagatan ko ang ating pag-aaral na this is how we should pray. Ganito tayo dapat manalangin. At ito ay yung sagot ng Panginoon sa kahilingan ng kanyang mga alagad. Pagkatapos nilang humiling, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Ito sagot ng Panginoon. Sabi sa verse number 2, Luke chapter 11, verse number 2, sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y nananalangin, inyong sabihin. At dito, ilalatag ng Panginoon yung tinatawag nating Ama namin. Sa English, the Lord's Prayer or the Model Prayer. Bakit tinatawag na the Lord's Prayer? Sapagkat ito ay panalangin ng Panginoon, itinuturo niya, at marami tayong pwedeng matutuhan dito, kaya model prayer din siya. Halimbawa, para sa atin. Again, makikita niyo po ito sa naunang mga tagpo sa Matthew chapter 6. Ito rin ay tinuro ng Panginoon. Matthew chapter 6, verses 9 to 13. Itong panalangin ito. Pero makikita niyo po, dahil inulit ito ng Panginoon from Matthew 6 at ngayon sa Luke 11, inulit niya ang panalangin ito. Ibig sabihin, napakahalaga ng panalangin ito.
Yung isang beses nga lang banggitin, mahalaga na eh. Ulitin pa kaya? Palagay nyo mahalaga, hindi? Eh di mahalaga. Pero, pag pinag-aralan nyo rin, hindi eksaktong-eksakto ang pagkakabanggit ng Panginoon sa Luke 11 pag ikinumpara nyo po sa Matthew 6. Ibig sabihin, hindi ito binibigay na parang magic formula o kailangan banggitin mo palagi ang panalangin ito sa parehong mga salita. Halimbawa ito. At dito makikita natin ang maraming katuruan o leksyon sa pananalangin. Kasi kadalasan, ang panalangin natin, sabi ko nga last time, makasarili, o kung hindi man sarili pinapanalangin, ibang tao agad ang pinapanalangin natin. Pero nakakalimutan natin, ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin, ang ating isip at puso ay nasa presensya ng Diyos. Bago pa man sa kung ano pa mang mga bagay, kaya tuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin kanyang ibibigay. At mapapasin niyo rin po, no? Sa panalangin ito, napakasimple niya at maikli lang. Hindi sobrang pinahaba ng Panginoon at hindi siya gumamit ng mga salita na mahirap intindihin. Gusto kasi ng Panginoon, matutuhan natin to personal. At pansinin nyo, sa maikling panalangin ito, napakamakapangyarihan ito. At siguro, napakahirap isipin na sa maikling panalangin ito, ang dami-dami na pala natin pwedeng matutuhan at dapat gawin sa panahon ng ating pananalangin mismo. Kaya mahalagang pag-aaral. Alam niyo ba, lalong nakakamanga ito kasi kakaiba sa panahon nila. Sa panahon nila, ang kaisipan ng mga tao, lalo na yung mga tagapagturo nila, yung mga tinatawag nilang rabbi, ang kanilang kaisipan, pag mas mahaba kang manalangin, mas papakinggan ng Diyos. Nakuha din natin yan, di ba? Sabi ng isang rabbi, whoever is long in prayer is heard. Kung sino yung habang manalangin, pinapakinggan. At ang isa pa nilang kasabihan, whenever the righteous make their prayer long, their prayer is heard. Kahit daw yung matuwid, kapag ginagawa niyang mahaba ang panalangin, pinapakinggan ang kanilang panalangin. So, yun ang kaisipan sa panahon nila at marahil hanggang sa panahon natin. Ganun na nangyari. May isang example na binigay, introduction pa lang to sa panalangin. Sipin nyo, papaano manalangin sa panahon nila. Isa nga daw famous Jewish prayer, ito ang pasimula. Sabi nung isang nanalangin, blessed, praised, and glorified, exalted, and honored, magnified, and lauded be the name of the Holy One. Halos lahat na ng adjective ginamit, no? Pero tanong, ganun ka ba makipag-usap sa magulang mo? O sa Diyos na kilala mo? Parang hindi Alam mo tuloy na hindi natural. Kaya nga sabi natin, ito ang gusto ng Panginoon na matanim sa ating isip at puso. Kung mananalangin tayo, siguraduhin natin sa Diyos tayo nananalangin kung ano yung nasa puso at isip natin. Bakit? Paalala sa Matthew chapter 6, verse number 7, hindi natutuwa ang Diyos sa mahabang panalangin na walang kabuluhan. Matthew 6:7, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Kita nyo, hindi lang pala mga Hudyo, pati pala yung mga hentil, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, akala nila, pakikinggan sila sa marami nilang salita. Tatandaan nyo ang example dito sa panahon ni Elijah, isang propeta ng Diyos. Ang kalaban niya, the prophets of Baal and Ashtoreth. Ano sabi niya? Sige, manalangin kayo kung papakinggan kayo ng Diyos nyo at magpapadala ng apoy. Anong ginawa nila? Buong umaga hanggang tumanghali at humapo na. Naghahati na ng katawan, kung ano-anong ginawa. Walang sagot. Pero si Elijah, nanalangin siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos siya manalangin, pinadala ng Diyos. Bakit sinasabi ng Panginoon ito? Yung kaisipan natin sa panalangin, huwag nating igaya sa kaisipan ng mga tao. Pag mas mahabang manalangin, mas pinapakinggan. Hindi totoo yun dahil hindi ganun ang Diyos.
Palagay nyo ba, hindi niya alam ang nasa isip at puso natin? At kailangan ba talaga subukan natin i-impress ang Diyos o humanga siya sa atin kasi ang dami nating mabubulaklak na salitang ginagamit sa pananalangin? Hindi ganun ang Diyos eh. Ito sabi sa Isaiah 59:1, hindi kasi bingi ang Diyos at hindi maikli ang kanyang kamay. Sabi, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. So, hindi bingi ang Diyos, hindi maikli ang kanyang kamay para tumulong, kayang-kaya ng Diyos. Bago pa nga daw natin sabihin, alam na niya. Ang tanong, ba't pa tayo mananalangin? Kasi utos ng Diyos at gusto niya na marinig tayong nananalangin. Kaya huwag natin gamitin yung kabilang banda, hindi na ako mananalangin, alam na naman ng Diyos. Hindi. Yun nga ang paraan natin na pagpapakitang sa Diyos tayo umaasa. Sabihin natin kung anong nasa isip at puso natin. Okay? Pero ang tanong, kung hindi daw maikli ang kamay ng Diyos at hindi siya bingi para makinig, ano ang humahadlang para pakinggan tayo ng Diyos? Sa ating panalangin, ang kasalanan. Yun ang binabanggit sa verse number 2. Ang kasalanan daw natin ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos para hindi siya makinig. Pinipili niyang huwag makinig dahil sa kasalanan. Kaya tandaan niyo po, mas mahalaga ang ating kasalanan mapatawad dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo para tayo magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi po pwede, natural lang tayo, kahit nga Kristiyano nagtatago tayo ng kasalanan, tapos akala natin normal pa rin ang buhay natin. Hindi po. Yun lang ang dahilan ba't hindi tayo pakikinggan ng Diyos dahil sa kasalanan. At tandaan po natin, ang kalikasan ng ating Diyos, siya ay mapagmahal na Ama. At siya ay banal na Diyos. Magkasama po yun. Kaya paalala sa Ecclesiastes chapter 5, ano sabi noon? Ecclesiastes chapter 5, verse number 2, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anong bagay sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Ibig sabihin, kinikilala natin ang Diyos pa rin ang mataas sa lahat. At tayo lumalapit sa Kanya, may pagpapakumbaba at may paggalang. At dahil doon, hindi na natin kailangan magpakunwari. Ilahad natin yung ating nasa puso. Alam ng At ang pinakamasarap dito, makikita natin ang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Tandaan natin, hindi pinagbabawal ang mahabang panalangin. At hindi pinagbabawal ang paulit-ulit na panalangin. Ang pinagbabawal, yung paulit-ulit na nga, hinahabaan mo na, pero wala ng kabuluhan. Inuulit mo lang Di ba ganun ginagawa mo nagro-rosaryo? Paulit-ulit lang, ano bang ibig sabihin? Di ba po pwedeng sabihin isang beses o kaya sa sarili mong paraan? Yun ang ayaw ng Diyos. Okay? Mas simple pa nga, lumapit ka sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako, kailangan ko kayo. Mas gusto pa ng Panginoon. Kaysa i-memorize mo lahat ng klase ng prayer? Hindi. So, ang tanong, paano nga ba tayo dapat manalangin ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Una, makikita natin, kaya binigay ng Panginoon ang pattern ng the Lord's Prayer o the model prayer in Luke chapter 1. Una, kailangan muna tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Bakit? Binabanggit doon, Our Father in Heaven. Diba? Nasa Tagalog din yan, aming Ama sa langit. Ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos magkaroon ka lang ng relihiyon o maging banal ka sa tingin ng tao. Gusto niya magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. At yun ang dahilan ba't dumating ang Panginoong Jesucristo para tayo ibalik sa relasyon nating naputol at nawala dahil sa kasalanan. Di ba? Yung relasyon natin una, maayos kay Adan at kay Eva, ayos ang relasyon nila sa Diyos, pero dahil sa kasalanan, naputol, at ang lahat ng pinapanganak na tao ay pinapanganak sa kasalanan, hiwalay sa Diyos. Dumating siya para ibalik ang ating relasyon sa Diyos, at dito nangyayari, nagiging anak tayo ng Diyos.
Kaya sa mga nagsasabing, lahat naman tayo anak ng Diyos, lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero maliwanag sa John 1:12 and 13, na ang pinanganak ng Diyos ang tinatawag na anak ng Diyos. Kailangan maranasan mong ipanganak ang muli. Dumating siya sa buhay mo at makilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya doon nagsisimula. Ang totoong pananalangin ay pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, kinikilala mong siya ang iyong ama at ikaw ay nagiging kanyang anak. Kaya kailangan ng bawat tao yung totoong kaligtasan. Hindi sapat na sinasabi, nagdadasal naman ako, pinapakinggan ba ng Diyos yung panalangin mo kung di kanya anak? Sabi nga natin, maliban na lang na ito ay panalangin ng pagsisisi at pananampalataya, hindi makikinig ang Diyos. Pwede sa kabutihan ng Diyos, pagkaloob niya yung mga pangangailangan natin. Totoo naman yun eh. Sabi ng iba, bakit sinasagot ng Diyos yung lahat ng mga panalangin ko? Mabuti ang Diyos eh. Kaya niyang ibigay kasi alam niyang kailangan mo, pero hindi ibig sabihin sinagot niya panalangin mo, kilala mo na siya bilang Diyos at Ama. Pinakamalaga yun. Pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Romans chapter 8, verse number 15, mapapansin niyo po. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng spirito ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng spirito ng pagkukupkop na dahil dito ay tumatawag tayo, Aba, Ama. Galing tayo sa spirito ng pagkaalipin. Alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng dyablo, ng kadiliman, kaya takot tayo sa Diyos eh. Pero pag inalis ka na niya doon at naging anak ka na ng Diyos, hindi na yon. Dumarating sa atin ang spirito ng Diyos at sabi diyan, ang spirito ng pagkukupkop, tinatanggap niya tayo na maging anak. Yun yung doctrine of adoption. Inampon niya tayo, tinanggap niya tayo, pero totoong anak tayo ng Diyos. Kaya daw tayo tumatawag na Aba, Ama. Alam niyo ba yung salitang Aba? Ang ibig sabihin din, Ama. Bakit uulitin yung parehong salita, Ama, Ama? Anong ibig sabihin? Ito daw ay term na ginagamit kapag ka napakalapit ng relasyon. Parang isang bata tumatawag sa kanyang tatay. Tay, iba yung pagtawag nun eh. Kasi meron siyang pagkilala at pagmamahal. Kaya hindi mo lang pwedeng tawagin ng Diyos bilang Ama, pero hindi mo siya kilala. Kailangan totoong anak ka ng Diyos. At napakasarap maganap sa bawat isa. Yun. At alam niyo ba, na ang kaligtasan at kahit ang pananalangin ay pagkilos ng tatlong persona ng Diyos. Isang Diyos na may tatlong persona. Tingnan po natin Galatians chapter 4, verse number 6. Galatians 4:6. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang spirito ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ang makakatawag lang sa Diyos na totoong Ama, yung totoong anak. Kasi ang spirito ng Diyos ang kumikilos. Mapapansin niyo dito yung Trinity. Bakit? Sapagkat ang Diyos daw ang nagsugo ng spirito nino ng kanyang anak sa ating puso. Kaya natural, ang isang pinanganak muli, gustong-gusto niyang tumawag sa Diyos na kanyang Ama. Ito yung pinakamasarap at nakakapanabik na pangyayari na makalapit tayo sa presensya ng Diyos bilang Ama. Hindi na kagaya dati na parang takot na takot kang lumapit. Hindi, napakasarap lumapit. Dahil kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Nakita niyo ang pagkilos ng banal na Trinidad. Kung hindi ba naman gawa ng Diyos? Kaya dito agad makikita natin, imposible na ang panalangin ay gawa ng tao. Kailangan gawa yan ng Diyos. Kung hindi, kahit gaano ka kagaling manalangin at sa tingin ng iba, ang ganda-ganda ng sinasabi mo, pero hanggat hindi ang Espiritu ng Diyos na naglalagay sa ating puso, pwedeng maging walang kabuluhan yung pananalangin natin. Kailangan sa Diyos din manggaling yung ating pananalangin. At kapag naranasan natin yung napakalapit na relasyon sa ating Diyos Ama, ay nako, walang katulad. Lalo na, ang Espiritu ng Diyos na nagpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo at nakikita mo ang kanyang kamanghamangang katangian at gawa sa kanyang mga salita, imposibleng hindi ka magpuri sa Diyos, imposibleng hindi mo gustong magkaroon mas higit pang panalangin,
In fact, marirealize natin, Panginoon, patawad sana noon pa. Sana noon pa ako lumapit sa inyo ng ganitong masinhi na pananalangin. Napakasarap na karanasan. At dapat, bilang mga anak ng Diyos, ito yung normal na karanasan natin. Ang tanong, totoo ba? Para sa bawat isa sa atin. O paminsan-minsan lang nating nararanasan. Pag ganun, hingin natin sa Diyos na ibalik niya sa atin yung masarap na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Diba nung hiningi ni David, restore unto me the joy of my salvation. Alam ni David, nung nagkasala siya, nasa kanya ang Diyos, oo. Pero hindi niya pwedeng baliwalain na nagkasala siya, kaya malayo ang puso niya sa Diyos. Kaya sabi niya, ibalik niyo sa akin, Panginoon, yung kaligayahan ng aking kaligtasan. At yun ang nawawala sa marami sa atin pag tumatagal na tayo. Hindi na tayo masayang Kristiyano. Kaya feeling ng iba, ang Kristiyano daw, napaka-boring. Ay nako, ba't pa ako pupunta dyan? Wala namang kami ibang gagawin. Mas gusto ko pang mag-stay sa bahay. Maglalaro ako doon. Maaring sabihan yan ng mga walang pagkakilala sa Diyos o maaring sabihin nagpakilalang Kristiyano pero namumuhay sa laman at sa kasalanan. Hindi yung malapit sa Diyos. Kaya chine-check tayo ng Diyos time and time again, kumusta na yung ating pakikipagtagpo at pakikipag-ulayaw sa Diyos. Is it still happening? Kasi tayo lang naman ang makakakita niyan at ang Diyos, hindi naman makikita ng ibang tao yan. Di ba sabi nga natin last time, bago pa yung pagsasalita sa harap, mas mahalaga yung pakikipag-usap natin sa Diyos. Question lang, ngayon bang umaga, nagkaroon ka ng panahon na lumapit sa Diyos, na bagbagang yung puso at gustong-gusto mo nakatagpuin Kanya? O gaya ng karamihan ng mga araw, nagmamadali na naman tayo, wala na naman tayong oras sa Diyos. Lord, salamat po sa lahat. Bye-bye. Tuloy ka na sa iyong gagawin. Huwag po mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos gaano kahalaga ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. And so, dahil nga, ibinigay sa atin ng model prayer o ang panalangin na dapat nating tularan, pinapakilala sa atin, pribilehiyo ng isang anak ng Diyos na lumapit sa kanyang Ama dahil siya lang ang binibigyan ng karapatang tawagin ng Diyos na Ama. Hindi lahat pwedeng gawin yun. Pwedeng ginagawa nila, pero hindi lahat tinatanggap ng Diyos. Hindi pa ba natin sasamantalahin yung napakasarap na pribilehiyo ito? Tandaan niyo po, para sa mga Hudyo, ang konsepto nila sa Diyos ay Diyos ng bansang Israel. Kaya pag tinawag nila ang Diyos, kahit tawagin nila ang Diyos na Ama, Ama ng bansang Israel, Diyos ng kanilang bayan, hindi uso sa kanila yung kaisipan na personal. Siyang aking Diyos, siyang aking Ama. Diyos namin siya. Puro pang lahat. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo at tinuro niya to, malaking pagkagulat nila. Bakit? Siya ang tumawag sa Ama, aking Ama. My Father. Naging personal. Pero tandaan nyo, sa panalangin natin, pinapakilala, ang Diyos kailangan maging personal, pero kasama tayo ng kanyang katawan. Okay? Makikipagkilala ang Diyos sa bawat isa personal. Huwag tayo makukontentong kinatagpo tayong lahat ng Diyos. Dapat personal. Ako mismo at ang Diyos. Pero pangalawa, kasama tayo ng iba pang mga kumikilala sa Diyos. Bakit? Alam niyo yung Lord's Prayer, Our Father, Ama namin. Hindi sinabing Ama ko, para bang nag-iisa ka lang sa mundo na Kristiyano. Hindi Ama namin. Kasama tayo ng iba pang mga kumikilala sa Diyos na tumatawag sa Kanya bilang Ama. Kaya alam nyo, may kasiyahan din, masarap manalangin mag-isa dahil personal yun Pero masarap din makasama ang kapatiran at lahat ng sumasamba sa Diyos. Bakit? Pinagbubuklod tayo ng Diyos. Masarap na karanasan yun, mga kapatid. Huwag nating baliwalain. At isipin nyo ba naman,
Sino ba naman ang nilalapitan natin at sino ba naman ang handang kumatagpo sa atin? Hindi ba yung lumikha ng langit at lupa? The God of the universe, yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Tapos, kakatagpuin niya tayo bilang ama at tayo kanyang anak. Wala nang masigit na pribileyo pa doon. At kapag pinag-usapan na siya yung ating ama sa langit, ibig sabihin nakikita natin ang kataasan ng Diyos. Habang tayo nasa lupa, siya ay nasa langit, wala siyang katulad. Siya ay napakabanal at maluwalhati. Ano ang kahulugan pag sinabing ang Diyos na ating Ama ay kinikilala natin sa langit? Una, He is a God of majesty and dominion. Siya ay Diyos ng karangalan at buong pamamahala. Ganun kataas ang Diyos. 2 Chronicles chapter 20, verse number 6. Ito ang pagkakabanggit. O Panginoong Diyos ng aming mga ninuno, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay namumuno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Sa iyong kamay ay kapangyarihan at lakas, ano pat walang makakaharap sa iyo. Ganoon kataas ang Diyos. Walang pwedeng kumalaban sa Kanya. Siya ang pinakamataas sa lahat. At ito ang Diyos na kinikilala natin. Our Father who art in heaven. Hindi siya ordinaryo lang. Pangalawa, when we say, our Father is in heaven, He is a God of power and might. Siya ay Diyos ng kapangyarihan at lakas. Anong sabi sa awit? 115, talatang 3, Psalm 115:3. Ang aming Diyos ay nasa langit, ginagawa niya ang anumang kanyang nais. Kung anong gustuhin ng Diyos, magagawa niya. Walang pwedeng pumigil sa Kanya. At dahil nga mabuti ang Diyos at banal, alam natin lahat ng gagawin ng Diyos ay tama. Tayo, marami tayong gusto sa buhay. Madalas, di natin nagagawa. Diba? Pero sa Diyos, makapangyarihan niya. At kapag sinabi natin, our Father is in heaven, ibig sabihin, nakikita niya lahat ng bagay. He sees everything. Psalm 11, verse number 4. Awit 11, talatang 4. Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang trono ng Panginoon ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Ang mga talukop ng kanyang mata ay sumusubok sa mga anak ng mga tao. Hindi lang ang Diyos ay mataas, nakikita niya lahat ng nangyayari. Ganun kamakapangyarihan ng Diyos. Kaya nga diba, nung sinabi ko sa inyo last time, tamang pattern yung Acts. At ako, napapaalalahanan, bakit? Sabi ko nga sa inyo, hindi masamang humingi sa Diyos. Dapat. Pero kapag mananalangin tayo, isipin natin, sino ba yung Diyos na ating pinapanalanginan? Magpuri tayo, sumamba tayo sa Diyos na ito. At hindi mo kayang sambahin ng Diyos kapag hindi mo siya ganun kakilala. Ganun ang panalangin sa Biblia, pagkilala, sino ba ang Diyos na ito? Kaya masarap lumalalim yung ating pagkakilala sa Diyos na ito. Madalas kasi, may alam na tayo, hindi lumalalim o hindi man lang lumalawak. Kailangan palagi tayong tinuturuan ng Diyos. So una, kailangan nating maalala sa panalangin na ibinigay ng Panginoon, magkaroon muna tayo ng relasyon sa Diyos na ito. Pangalawa, kailangan natin siyang sambahin at ang kanyang pangalan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya ganun ang translation sa Filipino. Yung hallowed, ibig sabihin, to set apart, ihiwalay o ibukod tangi. Walang katulad ang Diyos. He is completely unique. Kaya kahit anong gamitin nating ilustrasyon sa lupa, napakababa kumpara sa Diyos. Hindi siya yung Superman o hindi siya yung mas mabuting tao kaysa sa atin. Walang katulad ang Diyos. At kapag sinabi ang pangalan, lalo na pagdating sa Diyos, ibig sabihin kung sino ang Diyos, yung kanyang karakter, yung kanyang buong pagiging Diyos na hiwalay sa lahat. Maganda yung commentary ni Leon Morris, kaya sinalin ko sa Filipino. Ang kanyang sabi ganito, nung sinaunang panahon, ang pangalan ay may mas malalim na kahulugan
kaysa sa mayroon ito sa atin ngayon. Kinakatawan nito ang buong pagkatao ng isang tao, lahat ng nalalaman o naihayag tungkol sa kanyang karakter at pagkakakilanlan. Minsan akala natin yung pangalan, basta yan lang ang pangalan mo. Una, diyan ka nakikilala. Pero, kaya ingat tayo sa ipapangalan sa mga anak. Dapat alam natin ang kahulugan ng pinapangalan. Kasi walang saysay, pinangalanan mo, hindi mo naman pala alam bakit. Sa Bible, ganun kahit sa tao lalo naman pagdating sa Diyos. Ang pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kaya pag sinabi natin ulit, Ama namin sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibig sabihin, mararamdaman nyo yung nananalangin, dapat mayroong puso at nag-aalab ang kanyang puso para sa kalwalatian at kabanalan ng Diyos. Gusto niya ang maitanyag ang pangalan, ang kaharian, at ang kalooban ng Diyos ang maganap. Top priority. Hindi ka lang basta nanalangin na kung sino lang inuna mo, nasa ng Diyos. Kailangan nakiisip natin ang Diyos ang ating nilalapitan na napakadakila. Walang katulad. Now, ang natural sa atin, pag tayo ang tatanungin, gusto nating bantayan yung ating pangalan at reputasyon. Tama? Ayaw nating masira yan In fact, sabi nung daddy ko noon, ingatan mo yung pangalan natin. Bakit? Mahirap itayo at mahirap magkaroon ng maayos sa pangalan. Isang pagkakamali mo lang pwedeng masira. Totoo naman yun. Di ba? Kaya nga sabi sa Proverbs, yung a good name is better to be chosen than riches. Aanin mo yung kayamanan kung wasak na wasak ang pangalan mo. Marami, walang pakialam Pero, pag pinag-uusapan tayo, gusto natin tayo na aangat. Yun daw dapat yung ingatan natin, mga kapatid, kaibigan. Sa sobrang gustong-gusto natin ingatan ng pangalan natin, tayo palagi ang kailangan sikat. Kailangan tayo palagi ang nakikita na tama. Kailangan tayo ang sentro ng atensyon. I-resist daw natin yung tendency na palaging tayo ang mapopromote at hindi ang Diyos. Kailangan ba palagi tayo ang nakikita at nakikilala? Hindi ba ang gusto nating maparangalan ang ating Diyos? Hindi naman tayo. Kahit ba anong pagkakilala nila sa atin, kung hindi naman natin napakilala ang Diyos, hindi ba kulang? Yun Pagkakaroon ng tamang pagtanaw, sino ang Diyos at sino tayo sa harapan ng Diyos. Ang Diyos na bahalang maggantimpala sa mga lingkod niya na gumagawa ng hindi para sa sarili, pero sa pangalan ng Diyos. Tandaan niyo si John the Baptist, maikli lang kanyang buhay at paglilingkod, pero itinaas siya ng Panginoon. Bakit? Ibinigay niya yung kanyang buhay para maparangalan ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung sarili niya. He must increase, I must decrease. Siya ang maitaas, ako ang maibaba. Yun ang prinsipyo niya. At bawat isa sa atin. Kaya tandaan niyo po, ang pananalangin, hindi daw ito tool para makuha natin yung gusto natin sa Diyos. Minsan ganun ang tingin natin. Hindi lang minsan, madalas. Mananalangin ako para may makuha sa Diyos. Hindi po. Ang pananalangin ay unang-una para maparangalan ng Diyos, matanyag ang kanyang pangalan at ang kalooban niya ang maganap sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng tamang pagtanaw kapag ganun natin naintindihan. Kaya pala ako mananalangin. Kasi kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan ko pa siyang mas makilala. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Nag-iiba ang pagtanaw. Hindi sa atin, sa Kanya. Di ba laking pagkakaiba kapag gaganon? Siyempre, baguhin nawa ng Diyos ang ating pagtanaw pagdating sa panalangin. At dito natin makikita, gustong-gusto ng Diyos kapag tayo sumasamba sa Kanya. At kapag binabanggit natin ang Kanyang dakilang pangalan. Yun dapat ang ating top priority. Dahil pinag-aaralan natin ang pangalan ng Diyos, ano ba ang ilan sa mga pangalan ng Diyos? Alam niyo, isa ito sa pinakamasarap pag-aralan. Kapag nalaman natin ang pangalan ng Diyos, ibig sabihin, ito ang karakter niya. Kasi hindi pwedeng maiwan sa isang pangalan lang. Napaka-laki ng Diyos natin Isang pangalan ng Diyos ay Jehovah Tsidkenu. Ang ibig sabihin nito, the Lord, our righteousness. Jeremiah 23:6. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Juda at ang Israel, ay tiwasay na maninirahan.
At ito ang pangalan na itatawag sa Kanya, ang Panginoon, ang ating katwiran. The Lord, our righteousness. Ibig sabihin, ba't nagpapakilala ang Diyos na siya ang katwiran? Hindi natin kayang gawin yung sarili nating matuwid. Makasalanan kasi tayo eh. Kailangan natin ang pagkilos ng Diyos at ang paglilinis ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu. Nasa Diyos ang ating katwiran kung tayo ay tatanggapin ng Diyos. Exodus 31:13. May pangalawang ginamit ditong pangalan ng Diyos, Jehovah Mekadishkem. Anong ibig sabihin na? Exodus 31:13. Yun. Kukunin natin yung huling bahagi noon. Upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. The Lord who sanctifies you or makes you holy, nagpapabanal. Inihihiwalay ng Diyos yung Kanya at hindi na sila mamumuhay para sa kanilang sarili, para na ngayon sa Diyos. Kaya mayroong sariling bayan ng Diyos eh. At lahat ng kumikilala sa kanila, alam nila, hindi ko na pag-aari ang buhay ko. Sa inyo na ako, Panginoon. Ang Diyos na nagpapabanal. The Lord who sanctifies. Pangatlo, alam niyo to, Exodus 15:26. O ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo, for I am the Lord that healeth thee, Jehovah Rapha, the Lord who heals. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin may karamdaman. Hindi naman physical lang, spiritual. At tanging ang Diyos lang pwedeng magpagaling sa atin. Ano man yun? Ang problema, lumalayo tayo sa Diyos eh. Naghahanap tayo ng ibang lunas. Siya lang daw ang pwedeng magpagaling ano man yung dinadanas mo ngayon. Kailangan natin siya. Another one. Familiar kayo dito. May nag-aaral sa atin dito eh. Jehovah Nissi. Sa Exodus 17:15. Yun. Nagtayo si Moses ng isang dambana, pinangalanan niya itong Jehovah Nissi. Ang ibig sabihin, the Lord my banner. Yung banner kasi, bandila. Simbolo ng pagtatagumpay. Ang Panginoon na aking tagumpay. Ibig sabihin, ang Diyos ang tagapagtanggol natin sa buhay. Kadalasan, gusto-gusto natin, tayo nakikipaglaban. At may mga labanan na talagang kailangan natin gawin, pero kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin ipapanalo ang kahit anuman yan. Lalo na kung ang labanan, kasalanan, yung kaluluwa mo, ang iyong pamilya, ang ating bayan, ang ating iglesia, kailangan natin ang Diyos na magbibigay sa atin ng tagumpay. Jehovah Nissi, ang Panginoon na nagbibigay ng tagumpay, o the Lord is my banner. Alam ito ni Tatay Soto, awit, 23, talatang 1. Psalm 23:1. Alam nyo na to. At ang title dito ng Diyos, Jehovah Rohi, or Jehovah Ra'ah. Yung phrase na yon, ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan ng anumang bagay na mabuti. Bakit? Siya na ang bahala sa akin. Yun eh. Jehovah Rohi or Ra'ah, the Lord is my shepherd. Ang tanong, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa, kasama ka ba sa kanyang tupa? Di ba? Kasi yung tupa daw ng Panginoon, hawak niya sa kanyang kamay, sila yung nakikinig ng kanyang salita, kinikilala niya ang kanyang mga tupa, at sila ay sumusunod. Isa ka na ba talaga sa mga tupa ng Panginoon? O hindi mo tiyak? Pag hindi mo tiyak, hingin mo, Panginoon, kailangan ko po kayo, iligtas niyo ako. Doon mo makikita ang Panginoon bilang iyong pastol. At bilang napakabuting pastol, tandaan niyo po, may mga pagkakataon, matigas ang ulo ng tupa. Bagamat generally ang sabi, maamo. Pero tumitigas din ang ulo, lumalayo eh. Kailangang habulin ng pastol. Meron siyang mga tungkod para, di ba, may maikli, may mahaba. Minsan kailangan paluin para magtanda. Kailangan yun eh. Pero, gagabayan tayo ng Diyos. Anumang bahagi ng buhay natin, nagsisimula ka pa lang, nasa kalagitnaan ka na, o papunta na tayo dun sa malapit na, tinatawag nating 11th hour, konti na lang. Gagabayan tayo ng Diyos sapagkat siya ay mabuting pastol. Ang tanong, handa ba tayong makinig at sumunod bilang tupa? O para tayong kambing
na hindi kumikilala sa Kanya, matigas ang ulo. Nakikita niyo po mga kapatid, nung sinabing, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, sambahin ang pangalan mo. Hindi lang pala ang pananalangin, basta binibigay mo lahat ng kailangan mo sa Diyos, kinikilala mo siya kung sino siya. Kaya napakasarap pag-aralan ang mga pangalan ng Diyos at ang karakter ng Diyos. At masarap maranasan siya bilang totoong pastol ng buhay natin, ating Ama. Wala nang mas hihigit pa sa Diyos. Sana, challenge ko po sa atin, gustuhin nating maranasan ito. Na patuloy manalangin at makatagpo at makaniig ang Diyos sa isang napaka-personal na paraan. Alam ng Diyos ang kailangan natin. Bakit di tayo lumapit?